And I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. Sa mas tumitinding kilos protesta na nagaganap sa Iran ay tuluyan ng pinaputukan ng regime ang mga protesters kung saan ay umabot na sa libo ang namatay. Kaya naman naglabas ng nakababahalang pahayag si Trump at sinabing kung patuloy na itutumba ng regime ang sarili nitong mga mamamayan ay sila mismo ang puputukan ng Estados Unidos. Hanggang saan aabot ang kaguluhan at higit sa lahat ay ano ang tugon dito ng Iran. Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Sa huling 24 hours, ang Iranian government ay tuluyan ng nawalan ng kontrol sa mahigit 170 na lungsod. Umaatras na ang mga security forces. Ang mga top officials ay tumatakas palabas ng bansa kasama ang kanilang mga pamilya at si Trump ay naglabas na ng pinakamalinaw niyang babala hanggang ngayon. Ayon kay Trump, Iranian leaders, mas mabuti pang huwag kayong magsimulang pumutok dahil magsisimula rin kaming magpaputok. Sa loob ng 47 years, ang mga Iranian people ay pinigilan at inapi ng isang malupit na Islamic regime. Pero sa araw na ito, nagsisimula ng kumalas ang kapit ng rehimen. Noong Saturday, pinutol nila ang internet. Pagkatapos, pinatay nila ang kuryente sa mga pangunahing lungsod. Akala nila na kapag ibinaon nila ang buong bansa sa dilim, dudurugin nila ang pag-aalsang ito. Pero imbes na patahimikin ang mga tao, lalo itong nag-alburuto. Ang nasasaksihan natin ngayon ang pinakamasaklap na yugto ng pag-aalsang ito hanggang ngayon. Sa loob lang ng huling 48 hours, tinatayang 2,000 protesters ang pinaslang ng mga puwersa ng gobyerno. Nagbabala na si Trump sa Iranian government na kapag pinatahimik nila ang mga protesters, kikilos ang Amerika. Kaya ang tanong ng lahat ngayon ay kung tutuparin ba ni Trump ang bantang iyon at kung magsisimula na bang lumipad ang mga American missiles. Pinagdugtong-dugtong namin ang lahat ng nangyari sa huling 12 hours. Ang makikita mo ngayon ay posibleng magmarka ng katapusan ng Islamic Republic. Kaya magsimula tayo sa mga blackout at kung bakit sobrang bumabalikwas ito laban sa gobyerno. Nagiging malinaw na ang strategy ng gobyerno. Putulin ang kuryente, ilubog ang mga lungsod sa dilim at gamitin ang pagkakataon para supilin ang mga tao nang hindi nakikita ng mundo. Ang mga rolling blackout ay tumama na sa Tehran, Isfahan at Shiraz. Hindi ito mga random na brownout. Sinasabay nila ang oras nito sa pinakamalalaking protesta para bigyan ng cover ang mga security forces sa kanilang marahas na crackdown. Pero ito ang nangyayari sa mga oras ng kadiliman. Ikinukwento ng mga protesters na ang putukan ay halos hindi tumitigil. Ang mga ospital sa buong bansa ay punong-puno na ng mga sugatan at deaths. Isang eyewitness ang nakapagpadala ng mensahe gamit ang Starlink. Sabi niya, walang tigil ang putukan, puno ang mga ospital ng mga bangkay. Inakala ng gobyerno na magtatakbuhan ang mga tao kapag nagdilim. Pero nagkamali sila. Ginagamit ng mga protesters ang ilaw ng cellphone at sinusunog ang mga sasakyan ng gobyerno para magkaroon ng liwanag. Sa Isfahan, isang malaking grupo ang nagsunog ng isang buong kulungan sa gitna ng blackout. Kumakalat ngayon ang mga chismis na may mga preso na nakatakas. Sa tuwing pinapatay ng gobyerno ang ilaw, mas lalo lang nagliliwanag ang apoy. Pero paano nakakarating sa labas ng bansa ang lahat ng video na ito? Mahigit 36 hours ng walang internet? Ang sagot ay Starlink. 85 milyon na tao ang tuluyang naputulan ng koneksyon. Down ang mga mobile network. Kahit mga emergency call ay hindi na pumapasok. Sinubukan pa ng gobyerno na i-jam ang Starlink at nakapagdulot sila ng humigit kumulang 30% packet loss. Pero hindi ito gumagana. Ang mga puslit na Starlink terminals ay patuloy na nagpapadala ng mga video palabas. Ang mga footage ay umaabot sa buong mundo. Ang mga sigaw para sa tulong ay lumalampas sa blackout. Tahimik na pinagana ni Elon Musk ang Starlink access para sa Iran kahit sinusubukan ng gobyerno na harangin ito. Kung wala ang mga puslit na terminal na ito, walang makakaalam sa totoong nangyayari sa loob ng Iran. Gusto ng gobyerno na patayin ang revolusyon sa dilim, pero patuloy na lumalabas ang katotohanan. At isa sa pinakakapansin-pansing pangyayari na dumaan sa mga Starlink terminal ay nangyari sa Isfahan. Nagawang sunugin ng mga protesters ang isang kulungan. May mga hindi pa kumpirmadong ulat na may mga bilanggo na nakatakas. Sa buong bansa, mahigit 2,500 na tao ang inaresto ng mga security forces, pero hindi nito napapabagal ang kilos ng mga tao. Sinasalakay ng mga tao ang mga gusali ng gobyerno. Hinihiling nila na palayain ang mga political prisoners. Habang mas maraming inaaresto, mas marami ring lumalabas sa kalsada. Nagsisimula na itong magmukhang tulad ng pagsalakay sa Bastille.
At lahat ng ito ay nangyayari habang pinapanood ng mga tao sa mundo mula sa malayo. Ginawang malinaw ni Trump ang kanyang posisyon. Sa mga pahayag niya sa loob ng huling 12 hours, sinabi niya, ang Iran ay papunta sa kalayaan marahil tulad ng hindi pa nangyayari dati. Handa ang USA na tumulong. Pagkatapos ay dumating ang direktang banta. Ayon kay Trump, kapag nagsimula silang kumitil ng mga tao, tatamaan natin sila ng napakatindi. Sa X, nirepost ni Trump ang video ng isang protester na pinupunit ang Iranian flag sa embahada sa London. Batay mismo sa mga sinabi ni Trump, dapat ay mag-trigger na ito ng aksyon. Kaya ngayon, nakatingin ang buong mundo. Kikilos ba siya o puro salita lang ito? Para maintindihan ang laki ng sitwasyong tinutugunan ni Trump, tingnan natin ang bilang ng mga namatay mula sa Iran. Nakakatakot ang mga numero. Ayon sa Iran International, hindi bababa sa 2,000 protesters ang pinatay ng mga security forces sa loob lang ng huling 48 hours at estimate pa lang iyon. Pinag-uusapan natin dito ang malawakang pagpaslang gamit ang totoong bala. Mga ospital na tuluyang umaapaw sa dami ng sugatan. Isang doktor sa Tehran ang nakapaglabas ng mensahe gamit ang Starlink. Sabi niya, mahigit 200 na tao ang namatay sa 6 na medical facilities pa lang. Sinubukan ng gobyerno na isisi ang mga pagkamatay sa stampede, pero walang naniniwala. Ito ay pagpatay na pinahintulutan ng Estado na nakikita ng buong mundo sa pamamagitan ng mga puslit na Starlink terminal. At ito ang isang senyales kung gaano na sila kadesperado. May mga ulat na ang gobyerno ay nag-i-import ng mga mercenary mula sa Iraq at Lebanon. Ang sarili nilang security forces ay nagsisimula ng umatras. Ang mga senior officials ay tumatakas kasama ang kanilang mga pamilya. Bumabagsak ang ekonomiya sa paligid nila. Ang gobyernong namuno sa loob ng 47 years ay nakikitang unti-unting nawawala ang kapangyarihan at dito tayo bumabalik kay Trump. Sinabi niyang kikilos siya kapag may napatay na protesters. 2,000 na ngayon ang patay. Kaya ano ang susunod na mangyayari? Nabigyan na si Trump ng briefing tungkol sa mga strike option laban sa mga IRGC targets. Ang mga betting market tulad ng Polymarket ay naglalagay ng tsansa ng isang US o Israeli strike ngayong buwan sa 39%. Sa mga kalsada ng Iran, lantaran ng humihingi ng American intervention ang mga protesters. May mga bulong-bulungan na handa na ang mga missile nakatutok sa military infrastructure na nagpapanatili sa kapangyarihan ng gobyernong ito. Sinabi ni Trump na ang pagpatay sa mga protesters ay magti-trigger ng aksyon. At habang pinag-iisipan ni Trump ang susunod niyang hakbang, ang mga Iranian sa labas ng bansa ay nagpapadala rin ng sarili nilang mensahe. Nagsisimula ito sa nangyari sa Iranian Embassy sa London. Noong January 10th, isang protester ang umakyat sa mga pader ng embahada. Pinunit niya ang bandila ng Islamic Republic at pinalitan ito ng Lion and Sun, ang bandila ng Iran. Bago ang 1979 revolution, may mga pulis na agad na nag-aresto makalipas ang ilang sandali. Pero noong oras na iyon, nag-viral na ang pangyayari. Sa maikling sandali, ang pre-revolution flag ay iwinagayway sa Iranian soil sa London. Kumalat ang mga larawan nito sa social media. Isang matinding kahihiyan para sa gobyerno na nakita ng milyon-milyon sa buong mundo. At hindi lang London ang nakaranas nito. Ang mga Iranian sa iba't ibang panig ng mundo ay lumabas sa mga kalsada. Sa Toronto, daan-daan ang nagtipon sa Mel Lastman Square. Nagwagayway sila ng mga bandila, sumigaw para sa kalayaan at nanawagan kay Trump at Israel na kumilos. Ganito rin ang mga eksena sa Manchester, Ottawa at sa mga syudad sa buong Europe. Ang mga Iranian ay tumindig para ipakita ang pakikiisa sa kanilang mga pamilya sa loob ng bansa. Ang mga protesta ay naganap na ngayon sa mahigit 100 na lungsod sa buong mundo. Malinaw ang mensahe sa mga Iranian na ipinaglalaban ang kanilang buhay. Ang mundo ay nakatingin, hindi kayo nag-iisa. Kaya ngayong nakatutok na ang buong mundo, himayin natin kung ano talaga ang nangyari sa loob ng Iran sa huling 24 hours. Ang mga protesta ay sumiklab na sa mahigit 170 na lugar. Umaabot na sa milyon-milyon ang bilang ng mga tao. Ito ang pinakamalaking pag-aalsa na nakita ng Iran mula 1979. Sa Tehran, sinunog ng mga protesters ang Al Rasul Mosque. Ang mga sasakyan ng IRGC ay sinunog sa iba't ibang bahagi ng syudad. Ang mga security forces ay nagpapaputok ng totoong bala sa mga pangunahing syudad. Pero hindi humihinto ang kilusan. Kumalat na ang mga general strike sa oil at gas sector na nagpapahinto sa kakayahan ng gobyerno na magpatakbo ng bansa. Nanawagan si Crown Prince Reza Pahlavi sa mga protesters na kontrolin ang kanilang mga syudad. Ayon sa mga ulat, gumagawa siya ng mga plano para bumalik. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga namamatay. 72 ang napatay kahapon lang. Ang mga morgue sa buong bansa ay nauubusan na ng espasyo. Sa unang pagkakataon, kumakalat na ang mga protesta sa mga mayayamang lugar. Ang mga estudyante mula sa 36 na universidad ay sumali na sa kilusan. Unti-unting nawawala ang kontrol ng gobyerno sa mga lugar na hindi nila inaasahang mawawala. Habang lumalala ang sitwasyon kada oras, ganito ang posisyon ng pinakamakapangyarihang mga boses sa mundo.
Ayon kay Trump, sinabi niya sa mga Iranian na tumayo kasama ang matatapang, freedom or nothing. Binalaan niya ang gobyerno na ang mas maraming pagpatay ay haharapin ng puwersa. Pinananatiling bukas ni Elon Musk ang Starlink kahit lahat ng pagtatangka na harangin ito. Sumasagot siya kay Khamenei sa X at ang mga sagot na iyon ay nagiging sigla sa mga kalsada ng Tehran. Ayon kay Vice President J.D. Vance, malinaw ang sinabi niya. Nakatayo kami kasama ng Iranian people na ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan. Malinaw ang mensahe mula sa Washington, hindi na umiiral ang mga lumang patakaran at kung magpapatuloy ang pagpatay ng Iranian government, may kapalit itong mga consequence. Kaya saan ba patungo ang lahat ng ito? Balikan natin at tingnan ang mas malaking larawan. Sa January 11, 2026, ang mga protesta ay kumalat na sa mahigit 170 na syudad. Umaabot sa milyon-milyon ang lumalahok. Ito ang pinakamalaking hamon sa Islamic Republic sa buong 47-year na kasaysayan nito. Nauubusan na ng mga opsyon ng gobyerno. Ang mga senior officials ay tumatakas kasama ang kanilang mga pamilya. Bumubulusok ang ekonomiya, umaatras na ang mga security forces. Kung magtatagumpay man ang pag-aalsang ito, iisa lang ang nakasalalay. Kung kaya bang lampasan ng mga protesters ang kakayahan ng gobyerno na lumaban. Sa ngayon, mukhang kaya nila. Umaatras ang mga security forces. Ang mga syudad ay unti-unting nawawala sa kontrol ng gobyerno. Pero hindi pa tapos ang panganib. Kung magpapatuloy ang mga blackout, posibleng mas masahol pang karahasan ang mangyari. Wala nang mawawala ang gobyerno. At nandyan pa ang tanong tungkol kay Trump. Ang mga American strike laban sa IRGC targets ay maaaring magpabago ng buong sitwasyon pabor sa mga protesters. Sinabi na ng presidente, nakikilos siya. Nangyari na ang mga pagpatay. Ang mundo ay naghihintay kung totoo ba ang kanyang mga salita. Habang nagsasalita tayo ngayon, nagpapatuloy pa rin ang mga protesta. Kada kalsada, kada syudad, ipinaglalaban ng mga Iranian ang pagbawi ng kanilang bansa.